tumakitam na tumakitam. Magkumag kami na ikaw ako, Diyos mi, to pinaglalalo, at tolay makapanguan, siko rason na kaya gamitaw, nagyawak ni kami ito inamo ang mga langay, itanaman, kawat tubutin mo na. Kami po yung tunay na nagpapasalamat, Panginoon, at narito po kayo ngayon sa aming kalagitnaan at aming hinahanap, Panginoon, ay madadakila ang aming Diyos na banal at naitatanong po sa aming kalagitnaan. Hayaan po inyo, Panginoon, na sa oras na ito ay mahawakan namin ang iyong banal na trono. Hinihiling din po ang Panginoon na hipuin po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin na narinito ngayon sa po na lahat po ng naka-online upang kami po ay maihanda spiritually at makapagbibigay po kami ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Idasal mi ito, magkipila na kami, alawat ang pagkayo mi, pakasanto na kami, tayo idasal mi na ngalan ni Jesus. Psalm 34, verse 1, maganda ito, verse 3. Psalm 34, verse 1, maganda ito, verse 3. Ang nabuhi patanda. Tangaming nga tiyempo ay mabalbalo nga tayafu. Ari magimang ipangidayo sa akabibig ko. Dayo at kuyaya, megafut at kingwala. Magkinaparay danuri matasatasyan ang namatayaya ira. Makipatayarayaw kamunyakan tayafu megafuta pakawayana. Sitang ngamin madayarayaw itam tangagan na. Marayaw. Diyos na uma, hindi na agaw na Pasko, ako pagka hindi pa itong taon, itatay ito oya ng kuwang kagatagay, oya ng ginulukto tangalabak to Christmas lights. Adi naman corona, or forming na corona, basta iliyagay na to Christmas lights. Okay yan eh. Yaman nung so ka ni Joe, o ka ni Sister Noye, na pero makompleto i-dekorasyon na. Amen. O yan ang kaisyon ng Silent Night, nag-itong ginan o niya. Natin ito, na ilatang i-uwog na niya Mateo. Mateo 26, mamili ko 30, tabi 35. Tagkabalida nga nakaisyo, tatatay nga imno,
naluan ira na bilay kapukik nga olibo. Ay kinagi ni Jesus nila, toyo ng gabi, si kamo namin ay paliguran mo, tatlo na kagyan ng masantong naturan. Papatayat ko, imanangal kakarnero ila, ay mawawala ilano ka. Ngayon pagkabalik ko nga magindolay, mapodo nga, ane, di ka mo nga umay ka Galilea. Kung ni Pedro nga sumipag, ayat na kamufuluga nga palikuran. Mas ginungaming danoy, ay palikuran ka na. Takakurugan na kagyan ko ikaw kung ni Jesus. Nage labalo nga masikaran mo, salaw do gabi. Nabildo nga na kinagim to ayama nga ammo. Maski pala do betangay patay nga di ka mo, ayak ko huluhulan nga ilimag to ammo taka kundi Pedro. Kung nawa pa, ikinigin namin na disipulo na. Yaw iuhog na niya po, pakiman ulit na. Bagong mag-gawin ang ikaw po, rekonosin mi pasensya ang nagami no ang ganyan mo. Kami po ay lubos na umaasa, nagtitiwala sa oras na ito. Kayo po ay nasa aming kalagitnaan at handang mahusap sa puso ng bawat isa amin. Turuan po ninyo kami, Panginoon, ng prinsipyo mula sa langit upang kami po ay lumago sa aming buhay spiritual at mamungan marami na makapagbibigay po kami ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Yaw iidasal mi tanagan ni Jesus. Amen. Antay agaw, nabibig mo ta social media, to tanday to artista ng Pilipinas, ako ano nga ganyan. Kumuno yun ran. I've been po kaya 23 years old or 22. Napakamatay. Napakamatay niya. Katamunoan ni dahilan. Tauta ito na davong patuloy ay ganito sigurado. Diyos sigurado. Amen? At iingagalan mo to successful to life dito sa mundo. Ano bang tinatawag natin tunay na victorious, matagumpay, successful na buhay? At paningan mo, makasta ko patuloy. Kada data dito, depende exposure itong uvovog na yafo, depende karam ditang yafo, magdumaruma paningan natang patuloy, ano magdumaruma definition ng success patuloy. No manono philosophy niya to kana yung igako uta futuno how we see life shapes our life. No kuno si paningan natang patuloy yatong imamon hubo patuloy ito. How we define life determines our
destiny. No, ang definition ng tapatuloy, yan kung imadetermina patupalat ng sangaw. Ay tatuto na Bible, tatuto na enough. Ikulog itong matagumpay na buhay ay kapag ka nilisan na po natin itong buhay na ito. At haharap tayo sa banal na luklukan ng paghuhukom ng ating Panginoon. Sasabihin sa atin, well done, good and faithful servant, enter into my rest. Sangaw no panawat tamiyaw ipatuloy, tamag na panawat tamiyaw ipatuloy, ang naarubangan na ti Diyos, ang nakagyan na Diyos panitam, kakaw ka na ako, tulog ka ta, pagiman na, tabi ko ako, ta makasta ikinimwam. Yan kung ikulog to successful to pagtuloy. E problema, napakaraming tao po, ang akala nila, successful ang buhay nila. Siguro na mundo, ng eternity ay arin. Kasi, ang kita na itutunan nila mo, talapasa ito chip mo, He who provides for this life, but takes no care of eternity, is wise for a moment, but a fool forever. Nung aming ipatuloy, kung saan mo daw, magalit ito patulayan, ay makasta ka, mapapakam mo ipamilyan, makonnog ka, ngayon bright ka lamang tagdagong. Tananga nga ito patulay ay una pa o no kurang ipagkamutan. So, dito po sa teksto na binasa po natin patungkol sa Peter's denial kay Jesus. Tuwing nabibigtang kanina, o nung kada mabibigtang no Christian ito, when we come across this story, it often reminds us of the failure of Peter. Kada mabibigtang Matthew 26, 30 at 35, remind na itong failure ni Peter. But it is also a reminder for us that a strong person is not defined by their ability to avoid failure, but by their resilience and determination to get back after they fall. Sika mo, na-fail ko muna ng life mo, baga. Ano kanayon? Kanayon. Ma-fail itong anak kanayon, pinaka-importante ay igay Diyos. Manulit itong. So, iakagyanat na, masikang tutulay, ay alito yung tulay, to ayan na malubuga matomba, no alito yung tulay, to kada matomba ay managdag. Yan, masikang tutulay. So, however, based on our text today, without the abiding power and love of our sovereign God, aiding us, helping us, we cannot succeed in this life, in our Christian life, and our ministry. Amuna Diyos, God knows that the Spirit is willing, but the flesh is weak. Amuna Yafo, to mas kinukaya tang kuwang ibakasta, dahil sa old nature po natin, ay hindi po, kung minsan hindi po natin nagagawa
ang gusto nating gawin na mabubuti, bagkus ang ginagawa natin ay taliwas sa kagustuhan natin dahil sa old nature po natin. Ayan ito, mawagtang kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na nananahan sa atin na kung saan doon tayo nagdidepende. So yung ikaya po ibilita sa mga ito, the significance of the story of Peter's denial. Yan ang ikaya po ibilay. Iimportansya na istorya ng paglilimad ni Pedro kani Jesus. Ano importansya na? It reveals who Jesus is and how He deals with us in our failures. Yan ang importansya. To kaya ko palapatan ka sa moyeta ugma. So tatlong bagay ang nais kong ibahagi about itong significance ng kwento ng ni Pedro. Yung italo, that He is sovereign, or that Jesus is sovereign. Ang kwento, inihahayag po sa atin na si Jesus ay sovereign, makapangyarihan, He is in control. Pangalawa, that Jesus is merciful. The Jesus that we are following and serving is merciful, mahabagin. At ang pangatlo, that Jesus is our restorer. Yun po ang mababasa natin sa Salmo 23. He restored my soul. Yan itong inyekura tayo. So, pagulot ng pagpiridat ng i-ollo to punto to yung denial ni Pedro, it reveals who Jesus is, that He is sovereign. Makapangyarihan sa lahat. He is in control. Ngayon, napakahalagang doktrina po ito. Importante ito doktrina sapagkat hanggang ngayon ay meron pong school of thought na ang pinapaligan ay yung sovereignty of God at wala tayong free will. Awan ka no to choice na tolay. Diyos lamang imakontrol. Tatay to school of thought, sabi nila, may choice ang tao. Diyos hinahayaan. Ang free will ay gift galing sa ating Panginoon. So, napaka-importante po na maunawaan natin itong katuruan patungkol sa sovereignty of God. Ano bang ibig sabihin na Diyos ay sovereign, is in control? So, yung itatay to school of thought. Awang kanu tukwan na tolay to ari to control na Diyos. Lahat po daw ng galaw natin, sinasabi natin, desisyon natin, ay kinokontrol daw po ng Diyos. So, ibig pong sabihin daw, pati si Judas, ang ginawa ni Judas, yan po ay trabaho ng Diyos. Inudyugan si Judas to betray Jesus. Kayo po ba'y naniniwala na ang Diyos mismo ang nag-udyok kay Judas para i-betray si Jesus? Siya rin daw ang nag-udyok kay Satan na mag-rebelde sa kanya. Kasi nga daw, sovereign siya. Awan
siya lang ang tanging may control sa buhay. Ang CBCC po, hindi po naniniwala doon tatong na klase na pamurot. Hindi po ba tayo naniniwala sa sovereignty ng Diyos? Naniniwala po tayo sa sovereignty ng Diyos that God is absolutely in control. Pero ito po, it does not mean a lack of choice, but rather that God has ultimate sovereignty and His purpose will ultimately be accomplished even through the choices people make. So, kikinakarwa, kaya nga po natin tinanggal itong mga nagtuturo ng ganito sa church sapagkat nalilin lang po ang mga miyembro ng church at mapapahamak ang kanilang kaluluwa kung ito pong katuruan ang susundin nila. Kasi kapag itong katuruan ang susundin mo sa sovereignty ng Diyos, namin kuwag mo, dikta ng Diyos, awag ka na tuliwa mo. Kasi dikta pa ng Diyos namin. So ngayon, ito, ang paniwala natin patungkol sa sovereignty ng Diyos, ang bawat tao ay may free will. Pipiliin mo kung ano ang gusto mo. Chance ang mapili mo ang ikikaya mo. Kaya lang, ang kinokontrol ng ating Panginoon is this, how He respond sa mga choices mo nung ikaw na piniling. Halimbawa, ang pinili mo, kaya mo magtutbutan ng bagin. Diyos ka na kaidikta ng magtutbo. Ka na kaidikta ni Diyos mo, kang magtutbo. Conforme lang kaya mo. Ngayon, ang parte ng Panginoon, He will decide how He will respond doon sa choice mo. Ang gagawin ng Diyos, pipigilan ko kaya ito o itutulak ko lang. Yari decision ng Diyos. Kaya kung minsan, yung iba, hinahayaan. Kung iba, pinipigilan. May choice tayo, hinahayaan tayo ng Panginoon kung minsan pinipigilan. Subalit, hindi tayo idinidikta ng Panginoon. Ngayon, bakit itong si Pedro? Pati ka-flunan na failure, they failed. The ministry. Actually, a day na natay ni Jesus, they failed. And they failed big time. 3 years na fulo ka ni Jesus. 3 years din na si Jesus. 3 years na experience na si Jesus. Yet they failed in their choices. Ani na-fail na. Although, kigit ni Pedro, kilala ko si Jesus, he denied it. Itinanggi ni Pedro 3 beses na kilala niya si Jesus. Kilala niya si Jesus. Kapag mo yan, yung accent mo, parehas mo doon. Parehas sa bidano. Kinawang ka, kilala yan. Nakinatad na ito, babay. Kilala nga, nasikat ko ng pulo ka mo. 3 times na ni-deny. Bakit po hinayaan ng ating Panginoon? Naitanggi ni Pedro ang kanyang kaugnayan sa kanya. Why did he allow Peter to fail? Actually,
He knows how many times we fail Him. Ang muna to kanayo tamyaya i-fail. Nayafo. Yet He called us not because of who we are, but because of who He is. Lagi mo pag na Christian, alam na ng Panginoon bago ka mamatay, ilang beses ka magkasala sa Kanya. Sovereign nga siya. Apo na. Ang katanungan, bakit kaya pinili ako ng Panginoon? Alam mo naman niya na I will fail Him many times. So, isa sa mga dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay hinayaan si Pedro to ma-fail upang siyempre pag-isip para maintindihan natin, maunawaan po natin na hindi tayo Diyos. Pag-ano katang lugar ma-fail, kaya ang Diyos Diyos na tama. Baka po ng Diyos ng sanaw, lukat na ma-fail. Lukat na ma-fail, baka hindi na natin kailangan ang Diyos. Kaya kung minsan hinahayaan po niya tayo na ma-fail the life. Pero ang butang, maranasan natin mismo na hindi po tayo Diyos, tao tayo na kung minsan o kalimitan, we fail and many times we fail Him in this life. May kadwa to reason nung nagtatahayaan ng Diyos to ma-fail si Apostol Pedro. Kasi yung failure na, yon ang gagamitin ng Diyos upang siya mismo, sabi ng ating Panginoon, Pedro, iniwan mo ako, pero pagdating ng araw, pagka bumalik ka na, ikaw ang magpapalakas sa mga kapatid mo. Yung failures ng the life, yung ipangit na karanasan natin, hinahayaan ng ating Panginoon kapag kami choices tayo, gawa ng mga choices natin, ay nahirapan tayo, consequences na hinahayaan ng Panginoon. Subalit, yung karanasan po natin, yon po ang gagamitin ng Panginoon para matulungan natin ang iba. Yan ito, ihayaan na ito, conforme patali pagam mo, pero mas effective ka tumulong sa iba dahil no awan to failures mo the life and lahat makasta ng buhay mo hindi ka authentic to advisor o consultant kasi hindi mo pa naranasan yung naranasan nung pinapayuhan mo. Yan yung i-purpose na. So, God is sovereign. He is in control. He knows that the spirit is willing, but the flesh is weak. No matter how confident we are that we will stay and serve Him. Kaya ni Pedro, pakitignan natin yan verse, ultimo to verse, to be victim, verse 35 school. Okay. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Kigita, kami kapalawan, madya kami ng ministry. Maski alisiga ang trabaho ng ministry, nandun kami. We will continue to serve you. At kigit ni Jesus, awa, pagtaragmak ka mo sa nung pagdating ng kahirapan, iiwanan niyo ako. Ang muna Yahweh ito. Kasi, kigit ni Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. Maski sa kaloob-looban po natin, yan masikang inonotang.
kakayanin natin itong problema sa buhay. Christian na ito. Kakayanin natin itong problema sa ministry. Huwag natin iwan. Ako ni Jesus, maski kaya mo tayo kaunat mo, baka fiilin bagim, baka flesh. So, amo na to, kailangan natin siya. Kaya po, maski no sintang ay kaya kami makasta, kaya itong makasta Christian life lang, sometimes we fail. Megafoot, sinful nature tam. And so, ang ating Panginoon, He warns us and gives us advice to watch and pray. Kasi tayo, mga tolay ka mo lamang, God remembers that we are but dust. Amo na Diyos no, makafitam, gavun itam lamang, higin na, watch and pray. Doon, start ka next to versikulo ira. Magdasal ka mo. Kasi, tapeno maging successful itam na Christian life. Tapeno maging successful itam na buhay. Ano the life to come? Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos na bumabay sa atin. Kapangyarihan ng Diyos na mananahan at tumutulong sa atin. Kaya kailangan natin, gaano ka magkalakas na Kristiyano, kailangan mo siya, kailangan mo ng prayer meeting. Kasi, faith can move mountains, but prayer moves God. No, magdasal ka, tag-tiyempo ng pangangailangan, dufungan na ka na Diyos, ang imposible ay mabaling ito posible. So, yan itong konfiyansa lang. Yan itong igafo na, ito, ulit ko kagin, mas ani padya-padya, mas many times tapatole, ito toli, you fail. Christian ay tijabot da, kada agaw umay ta Diyos, ta inaganay tam, ta pero pinarukan na, inadaral ta patole tam. Amen. He is sovereign. Yuri inadaral tam, dati amo na tumawag kami ay. Amen. Kadua, yung significance ng story ni Peter's denial, it reveals who Jesus is and how He deals with us in our failures. Yung imekanuhan, ari lamang po sovereign niya that He is merciful. Yaya ay binaggalalo. Peter and the disciples failed not once but a number of times that terrible night. But the merciful God did not abandon them. Nabibiga na fail si Pedro. Biko na baga ng Diyos. Biko na baga si Jesus. And yet they fail. Yaman o tanin tam. Yan kaya mo only we fail in this life and not just once, many times, total life. But the confidence of God is over. He is in control. Kanitagurayan. So, ipakyafo ko. Imagine ito. Kasi, ay senior itang senior forgiven sinners saved by grace. Itang. Sa nga ingalawat ang si Jesus, napalyat itang
Ari to mega fruta, sinari bagutam napalyak itam mega fruta Diyos, si Jesus, nagyak na patuloy itam. Kaya save na tayo, dahil tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Hindi tinitignan ng Diyos yung tayo, bagkus yung Jesus na righteous na matuwid na nananaan sa puso natin. Kaya matuwid itang na, kapalingan na. Although, maliwa itang pa. So ngayon, at alam natin yan, ang utang to, maski Christian itang, maliwa itang. Amen. Ay, kaya naman liwa, hindi ka mo. No, kikipunta ka maliwa, nakaliwa ka. Yan ikit dyan. So ngayon, yung ikuha, itado ito kaya o tumutuntun. Ano kaya kung bawat kasalanan natin, bawat pagkakamali natin ay parurusahan tayo ng Panginoon? Ang kagalingan, nasinungaling ka, pagkatapos magubal ka iskita. Nung nagdalogas ka, magparikul lang si Gidang Lima. Malaki ang Diyos ang matang magbulag ka si Gida. Nung nagdinagat ng chismis, magbangag ka ka si Gida. Ano ka makasisinan na Diyos lang? Ano sa tingin niyo itsura ng Diyos natin kung bawat kasalanan natin pinarurusahan ng Panginoon? At alam niyo na ang daming kasalanan na nagagawa ko natin pero hindi pinarurusahan ng Panginoon because He is merciful. Kung ang bawat kasalanan na ginawa natin, pinarurusahan ng Diyos, wala tayo ngayon this morning. Nandun tayo sa isang lugar na kung saan nagbubok-bok, katari ng natin lugar mas suffer kasi punong-puno ito sa sufferings kasi akinakar kastigo tang. Subalit ang ating Panginoon ay merciful, minaggalanlo, yan ito, ekitang to, kaya maraming salamat Panginoon, hindi ba mo kinastigo, maski noong nakaliwaga, kinapuman na, nandito ako, nagpapasalamat muli sa inyo. At ganito, makastay na rin. You are free. Malaya kang maglingkod sa Panginoon. Awan ikasin mo, Megafuta, we are serving a merciful God. Actually, si Jesus ay compassionate to those who are truly repentant of their sin like Peter. Si Jesus ay naglalando para takolay irato ikoma na ikategorya na. Yato lang i-offer na yako. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Megafuta, si Jesus ay compassionate. So, yung i-Diyos na His perfect love embrace the worst in us. Maski yung pinakapangit sa buhay natin, niyayakap po ng pag-ibig, pagmamahal ng ating Diyos. Kasi yaya, Diyos na ay urut to merciful compassion. So ngayon, gabatan itang tasamoy, he failed big time. Gabatan itang yan inadapa sa buhay niya ngayon. Yung tingin po natin, hindi na po tayo makakabangon. No, gabatan itang na-disconsinada.
Kanakaya ka na i-Christian life, mas-surrender ka na. The Bible is teaching us to bound. Mga anak, mga kapatid, get up. We will always have this God, compassionate God, waiting for us, willing to help us. Ang nilamang ipadyamadyan mo, managdag ka. Keep fighting. Keep serving. Keep living your Christian life faithfully. No matumba ka, managdag ka mana. Matumba, managdag ka mana. Kasi, egay compassionate to choose them. Egay merciful to choose them. The ultimo, that Jesus is our restorer. Si Jesus ay restorer daw. Si Pedro, na-failure yan, pinanawan na si Jesus, didinay na 3 times si Jesus. Si Pedro bumalik sa dating gawin. Dati sumunod kay Jesus ng 3 taon. Pagkatapos niya nagkamali, bumalik sa kanyang dating business. Si Pedro. Subalit, ang ating Panginoon, megafutaya niya ay restorer. Peter was reinstituted despite of his weaknesses and failures. So, si Pedro, maski maraming kahinaan, katulad po natin, we fail God many times, maski kunwari itam, we have a heart like Peter, repentant to heart. Ikwan na Diyos, akalaman to pakoman na ka, i-restore na ikarawan. Ito na ka, spiritual to position mo, where you can serve God the best way you can. So, si Pedro, netorya yan, because there is no broken life on earth that cannot be healed in heaven. Awan tunadaral, tupatolay at davong, to ayan na awaya mortal lagi. Yan kay maskino, sirang-sira ibuhay mo, sirang-sira ang pangarap mo, sirang-sira ipamilyan, sirang-sira aming kapatolen. Ulit ko kiging, awan to nadaral, katavong, to kan na mapinari. God is sovereign. He is merciful. So, ang katanungan natin, meron po ba tayo mga i-dreams to napornada na? Ambisyon tang to ato ng pilingan na? Ipatolay tang to wala ng direction? Patolay tang to awangan na to pag-asa na? Ikot. If you think you are a failure and believes that birds with broken pinion never soar high again, remember that God is the restorer of our soul. No, kasi panliling lang po ng demonyo. Yan inaala marati ikinimo ang Christian ka. Among yun pagmano ito nakatu ipayaan na. Kaya na magkagag uli. Ay, hindi po yan totoo. Awan tuhog na maulo ng Diyos. Amen? Wala magkagag kaati kaya.
So if you fail in this life, don't fail to see God. Kung ma-fail ka mo, don't fail to come to Him. O may itam para ka restoration na ikarama. Yayalaman, makurong tanitam taba, pangit, tupad-tupad tam. Mas interesado ni Diyos tumamabya ka, anita kastigo wala ka. Yun po ang katuruan ng Biblia. Mas kaya inang imakas na padya-padya mo, anya ito marami ito padya-padya mo ante. Sa gakawa, tawid ng bubuti mo. Sa gakawa, dahil sa mga maling decision natin, choices natin, o marami ito circumstances tam, tumesin mo, at hinihilit natin sa Panginoon, Lord, sa ako na yung ipadya-padya, mataki, katong-takon, at tamang yung marami ito, padya-padya. Mapapansin natin, tagal mo nga na, kapag marami ito padya-padya, o limara mo nga, kapag mafulura mo nga na, kapag nung kunwari, imesig ko tanitang, katam-kataman. Kung minsan, nananatili tayo sa pangit na sitwasyon, sapagkat God is more interested in our character, in developing our character, than changing our circumstances. Mas interesado yung Diyos ito kalian ay fututam, anin ito kalian ay padya-padya. So, ano kalian na fututam? Ayan na naging tiyempo, kumalian, kalian, di padya-padya. Our God is sovereign, merciful, and our great healer. We may fail in this life, but God is the restorer of our soul. A Christian life is not always easy because of our old sinful nature. Our heart is prone to wander from the God we love. Megafot na sinful to yung nature tam, manlisi tam, na Diyos pinitidukat tam. But we have a loving God that is waiting for those who have repentant heart. We can come to Him and be healed. Amo na Diyos imawag tam, kaya na ito yawa ikoro, anilamang pagpadya mo, anilamang failures mo, umahitam sa yung tiyempo, makumagitam. Lord, umay kami po, i-hiddaw mi, to urong mo, i-padya-padya mi. Thank you, Lord, taamo, i-failures mi. Mabalo ako ta, merciful ka to Diyos, in control. Pambakakalaktak ka po. Nagkakamit ako sa church, kada linggo umay kami, pagkinatan mo, para ta restoration. Tapos magkasta kami na magkasta. Gamitin po ninyo, Panginoon, itong inyong bahay sa bahay, na maging hospital para sa karamdaman spiritual ng mga Christian, mga kapatiran na nangangailangan ng kalunasan. Maraming Panginoon, meron narito ngayon na nangangailangan ng inyong kapangyarihan, ng inyong hamon, ng kalunasan mula sa namin. Dinadalangin na, Panginoon,
nahayaan po ninyong maidampi sa kanila itong solusyon ng kanilang problema. At maramdaman nila ang inyong mainit na yakap. Your failures sa past, yatong ay past na ako. Huwag po niyong hayaan na may negative na resulta sa kasulukuyan at sa hinaharap ng mga Kristiyano na tunay na nagtitiwala sa inyo. Subalit, pa-sovereignty of who, gamitin mo anilamang i-pass me para karayarayo ng araw. Yaw, itasal ni tanggagan ni Jesus. Amen. Amen. Yaw i-jemput ng memang ida po tayo po makumakan na makimala makapanguha nga yamami langi kurga mapalabala kami afuta panuntuntan kami mapalabala kami afuta uvovo tugin namin para ina ko nga mato bendisyon mo na patalobong mo itaging futan mabalo ang mata pangituon mabalo at piyan takita tayo na ana mabalo ang mata bendisyon ira ito yung naalawa sa mga ama ikaya ni mangitabong para na mga mata alawat ang mo ana bendisyon anilamang imayawan tayo isang mo sa pagbalabalo ang ngalan ni Jesus. Amen.